para makita natin kung meron na siyang display. Okay, power on na natin ngayon. Ayan, may power na. Yun. Ayan, nag-boot na siya. Ibig sabihin yan, okay na yung power supply natin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Good morning mga ka-detective. Ang ating topic ngayong araw ay ito, tungkol sa GMA for the box. Ayan, meron tayong 3 unit na pare-parehas ng problema. Walang power. No power siya, no? So, ite-testing natin ngayon. Ayan mga ka-detective, nakasaksak na rito, no? Testingin natin kung meron na. Wala nga ba sila mga power. So, ayan, naka-off. Ayun, nag-on at wala nga silang power. So ngayon, i-debug natin to or i-repair natin. Hindi ko alam kung ano yung mga sira nito, kung shorted, power supply, or mga sirang component na pwede kong mapalitan. Ayan, nabuksan na natin, no, yung kanilang mga copper. Pero ito, sa pagdidebug pala nito, ang unang-una nyong gagawin dyan ay visual inspection. So hahanapin nyo yung mga possible na pumutok, kung may fuse, yung mga naputol na fuse. Yun ang pwede nyong unang gawin, yung visual inspection. Kagaya nito, chinek ko silang 3, meron akong nakita dito sa 2 na parang lumobo or sumabog. Ito isusum ko, no, para makita nyo. Ito siya mga ka-detective, no. Kung mapapansin nyo to, itong 2 capacitor na to, bloated siya. Kumpara mo rito na flat pa siya, dito kasi ayan, no, medyo lobo na siya, lumobo na. Hindi nga lang siya sumabog, pero bloated na siya. Yan, ito, tingnan nyo to, bloated to. Pati itong isa na to. Ayan, bloated. Ayan, oh, kita nyo to, flat na flat. Okay. Ito yung isa, hindi siya bloated. Ayan, nakita nyo. Flat pa rin siya, no? Oh, same siya dito. So, ngayon, mamaya na natin i-debug muna to, or magpo-focus muna tayo ngayon dito sa 2. So, try ko munang palitan itong 2 capacitor na to dito sa 2 unit. Okay, ayan, oh. Tingnan nyo mga ka-detective, ayan, oh. Ayan sinasabi kong bloated. Ayan, oh, nakaangat na siya. Dapat yan, flat lang yan. Ito rin, oh. So, ang ano nito ay, yan ba to? Ayan. 1000 microfarad, 16 volts. At isang 470 microfarad, 10 volts. Okay, eto. Mayroon tayong nabiling pyesa dyan. Ayan, 1000, 16 volts, at 470, 10 volts. Okay, so ngayon, ilalagay natin siya mga ka-detective. So, ano yun nyo, yung aware kayo dapat sa kanyang polarity. Ito yung negative, yung maiksi, at positive yung mahaba. Okay, ito mga ka-detective, napalitan na natin ng bago. Ayan, oh. Makikita nyo, bago na siya, kulay itim na siya. Ito yung isang piyesa na tinanggal natin dito. Tsaka ito, pinalitan din natin yan. Ayan. Bago pala natin i-testing ngayon, i-check, bago natin siya i-power up, check muna natin kung may mga
short dito sa kanyang 3.3 at sa kanyang 5 volts. So, okay siya. Wala siyang short dito. Wala ring short yung kanyang 5 volts. So, pwede na natin siya ngayong i-power up yung AC niya. Ayan, wala rin yung fuse. Okay naman yung fuse niya. Ayan. Okay. So, ayan. Pwede na natin siyang i-testing ngayon muna to. Ayan mga ka-detective, na ilagay muna natin siya, no? Yung kanyang mga connector to. At yung PCB niya mismo nilagay muna natin. Para makita natin kung meron na siyang display. Okay, power on na natin ngayon. Ayan, may power na. Yun! Ayan, nag-boot na siya. Ibig sabihin yan, okay na yung power supply natin. So, ngayon, ayan, kung makikita nyo, nag-boot ulit. Yun, may channel na. So, channel 1, 2, 3, 4, 5. Off. Yun, naka-standby siya mga ka-detective. Okay, ang next naman natin ngayon ay ganun din ang gagawin natin dito sa isa. Pero malamang, same lang din yan, no? Under din yan pag pinalitan din natin ng capacitor. So, ang gagawin natin ngayon, dito na tayo sa isa nating power failure. Okay, off ko muna to. Okay, set aside muna natin to. Ito nga pala mga ka-detective, no? Yung isang power failure. Pag check ko dito sa kanyang board, okay dito, wala siyang short. At dito naman, may nakita naman akong short. Kaso, pinipinpoint ako nung na-trace ko na short dito sa kanyang IC. Dito sa 8 pin. Ang part number nito ay LY2117. So, paano ko siya na-kumpirma na dito sa short, no? Actually, kasi yung dalawang pin na to, nakaparallel yan dito at sa isang chip capacitor. At ang ginawa ko, nag-isolate ako ng short. Eto, tinangat ko muna to. So, ibig sabihin, good itong, nung pag-check ko dito, okay siya. Good itong ating optocoupler na to. At tong capacitor naman, pag-check ko dito, ang reading 0.9, dito naman 0.7. So, ang mangyayari nun, kung saan yung pinakamababa na resistance, dun yung kanyang short. So, dito, sabi, yan, makikita nyo, 0.9, ayan, 0.9. Pero dito, sa dalawang pin ng optocoupler, nakaparallel lang yan, 0.7. Ayan. So, ibig sabihin yan, dito yung mas mababa na resistance, dito yung shortage. So, dito yan sa pin na to. Dito sa IC na to. So, siguro, tatry ko, medyo mahirap kalasin to pag wala kang gamit blower. At yung piyesa din nito, o-orderin mo pa sa online. Medyo matagal pa. So, siguro pa-follow up ko na lang sa susunod kong pagbablog dito sa GMA Affordabox na to. So, ngayon, sa tatlong power supply na failure ng ating Affordabox, dalawa yung aking na-repair.